Siguro may problema siya sa pag-iisip. Hindi lang si Ana ang nag-iisip niyan. Ganoon din ang iniisip ng ibang mga salesperson. Ngayon lang sila nakakita ng taong naglabas ng ordinaryong card. Para magbayad dito. Napabuntong hininga na lang si Chucky Dede nang makita iyon. Noong una, may kaunting pag-asa pa siya sa akin. Pero nang ilabas ko ang ordinaryong bank card, agad din siyang nawala ng pag-asa. Hindi ko masyadong maintindihan iyon. Sa puso ko, may kaunting pag-asa pa rin ako sa akin. Ang manager na sila Phil. Nang makita si Kiran Tidite na naglabas ng ordinaryong bank card, bahagyang sumimangot. Pero agad din siyang bumalik sa normal. Maghintay lang po kayo sandali, sir. At tutulungan ko kayong mag-swipe ng card. Kinuha nila Iseki ang ordinaryong bank card mula kay Kiran Tidite. Pagkatapos ay direkta siyang pumunta sa counter ng finance sa lobby. Ang ibang mga salesperson na naroon ay kusa ring tumingin doon. Inaabangan nilang lahat ang pagkapahiya ni Kiran Tidite. Isang ordinaryong bank card. Paano makakapag-swipe ng 500 milyon? Hindi sila makapaniwala. Ibinigay nila Iseki ang bank card sa finance personnel. At sinabing iswipe ang 500 milyon. Ang finance personnel, nang marinig iyon mula kay Lase, ay bahagyang nagulat. Ang 500 milyon ang pinakamalaking halaga para sa isang transaksyon sa kasalukuyan. Pero ang isang ordinaryong card ay nagpataka sa finance personnel na ito. Na baka mali ang narinig niya sa manager na sila. Sigurado ka bang gusto mong iswipe ang 500 milyon mula sa card na ito? Ay swipe ang 500 milyon. Pagkumpirma nila gini. Kahit na hindi rin siya naniniwala na ang ordinaryong card na ito ay makakapag swipe ng 500 milyon. Pero nang makita niya ang mukha nitong si Kiran Tidite na sincere, kalmado at natural, naramdaman niyang hindi siya nagsisinungaling. CJ, ay swipe ko. Kung hindi ito gumana, wag mo akong sisihin. Ang finance personnel, pagkatapos ng ilang pagmamanipula, ay nagsimulang iswipe ang card. Bago pa man iswipe ng finance personnel ang card. Ginamit ko na ang discount coupon sa pagbili ng bahay na bigay ng system. Ang 500 milyon na villa. Ang totoo, 50 milyon na lang ang babayaran ni Kiran Tidite. At ang bank card na ito ay may mahigit 70 milyon, kaya siguradong sapat iyon. Nagtipon-tipon ang lahat ng mga salesperson para panoorin ang pagkapahiya ni Kiran Tidite. Lalo na si Ana. Gayunpaman, pagkatapos mag-swipe ng card, isang malutong na tunog ang biglang lumabas mula sa makina. Swipe successful. Ang tunog na ito ay umalinggaw sa buong lugar at agad silang natigilan. Lahat sila ay nasampal. Isang ordinaryong bank card. Nakapag-swipe ng 500 milyon. Ito ay lubos na nagpagulat sa lahat. Uy, talagang nag-swipe successfully. Sabi ng finance personnel na may hindi makapaniwalang mukha. 500 milyon iyan. Mas nagulat pa ang ibang mga salesperson. Lalo na si Ana. Paano nangyari iyon? Malinaw na napaka-ordinaryo lang ng pananamit niya. Maging ang bank card ay napaka-ordinaryo. Bakit ang yaman niya? Hindi kaya sinasadya ng lalaking ito na magpanggap na mahirap para makabili ng bahay? Nang maisip iyon, labis na nagsisi si Ana. Hindi niya akalaing ang mga eksena sa mga teleserye ay lilitaw sa realidad. At mangyayari pa sa kanya. Siguro si Ethan lang ang pinakamasaya sa kasalukuyan. Hindi kaya hindi pa bangkarote ang masamang disipulo ko? Kung hindi, paano siya nagkaroon ng ganoong karaming pera? Tama, siguro nagkamali lang si Mama. Sinasadya niyang ayaw akong mapalapit sa masamang disipulo ko. Nakita kong gulat na gulat silang lahat. Nasiyahan ako sa isip ko. Manager La, maaari na bang ipagpatuloy ang proseso? Siyempre naman. Sabi ni Lave. Pagkatapos niyang makarecover, ang kanyang pag-ugali ay naging napakagalang. Isinuli niya sa akin ang bank card gamit ang kanyang 2 kamay. Ang pangalan ng may-ari ng villa na ito. Gusto kong isulat ang pangalan ng ibang tao. Tiren Stinsin, kaninong pangalan ang gusto mong isulat? Tifen S. Nang sabihin ko ang pangalan na iyon,
Ang aking mga mata ay tumingin kay Ethan Ethel sa aking tabi. Ang aking mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-ibig. Gusto kong ibigay kay Ethan Ethel ang pinakamaganda sa mundo. At si Ethan Ethel, nang makita niya akong gustong isulat ang kanyang pangalan sa mamahaling villa na ito ay agad na naantig. Ang lahat ay nagpakita ng mapanuring mukha. Mabilis na natapos ang mga papeles. Personal na inihatid ako nila sa at si Ethan F. sa villa. Sa tuktok ng bundok. Sa daan, ang kapaligiran ay napakaganda. Mabilis na nakarating ang tatlong tao sa tuktok ng bundok. Ang nakita lang nila sa harap nila ay isang villang parang palasyo. Halos 1,000 metro kwadrado ang laki. Tirantinsin. Si Tiudile, nakarating na tayo. Sige, pasok tayo at tingnan. Napakaganda. Mas maluho pa kaysa sa bahay ko. Napatulala si Ethan Ethel sa panonood. Hindi pa siya nakakita ng napakaluwag na bahay. Medyo maganda. Tumango ako. Ang 500 milyon na ito ay ginastos ng husto. Ganoon nga. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako kahit anong oras. Sa lalong madaling panahon, ako at si Ethan F. na lang ang natira sa malawak na villa. Sa ikalawang palapag, marami ring kwarto. At mayroon ding napakalaking banyo. Mabilis na tumingin si Kiran Tide. Ang laki ng bathtub na ito. Maaari tayong maligo ng sabay. Talagang ang laki at ang luho. Kiran Tide, maligo muna tayong dalawa. Ngayon, bahagya akong nagulat at napansin. Naisinara na ni Ethan Ethel ang pinto ng banyo. Kani-kanina lang. Nang umakyat tayo dito sa bundok, labis tayong nagpawis. Kaya kailangan nating maligo. Asawa ko. Maligo muna tayo ng sabay. Ding! Gawain ng system. Pagpipilian isa, sumang-ayon sa kahilingan ni Ethan Ethel, gantimpala. Isang dragon tiger pill. Pagpipilian dalawa, tanggihan ang kahilingan ni Ethan Ethel. Gantimpala, dagdag haba ng lahat. Hindi ako nag-atubili. Sumang-ayon ako. Sige, kung ganoon. Sasabay ako sa'yo sa pagligo. Nang marinig ni Ethan Ethel na sumang-ayon ako. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan, lumapit siya at niyakap ako. At hinalikan ako sa pisngi. Asawa ko, sige, magsimula na tayong maligo. Huwag kang magmadali. Para mapuno ang bathtub, baka matagalan pa. Ikaw muna ang magbukas ng tubig, maghubad muna ako. Wala akong masyadong iniisip. Naghubad ako ng lahat ng aking damit at tumakbo upang buksan ang tubig. Pinindot ko ang isang buton sa control panel. Sa ilang minuto lang, ang malaking bathtub ay napuno na ng tubig. Ang temperatura ng tubig ay mabilis ding naayos. Tiran Tide, bilisan mo. Sige, paparating na ako. Pagkatapos, ang dalawang tao ay nagsama sa bathtub. Masamang disipulo, bakit ang layo mo sa akin? Fan F. Kapag ganyan tayo, may mangyayari. Hindi naman tayo first time. Sabi mo ba kung manganak sa mainit na tubig ay mas madaling mabuntis? Manganak dito. It said, subukan natin ha. Fan F. Maghintay ka lang sandali. Lalabas ako para uminom ng tubig at babalik din ako. Mabilis akong lumabas sa bathtub. At kinuha ko ang dragon tiger pill na iyon. Para sa 100 bilyong cash refund. Ginabi ako ng hindi natutulog. Kinabukasan ng umaga. Ginising ako ng alarm clock. Dahil ngayong araw ay Lunes, kailangan kong pumunta sa Finhey University para mag-aral. Nang marinig ko ang alarm clock, dali-dali akong bumangon pero tulog pa rin si Ethan Ethel. Kagabi para mabuntis siya. Labis din siyang nagsikap. Van Eck, bilisan mo. Ngayon ay Lunes na. Kailangan pa nating pumasok sa school. Si Van Echo ay umungol. At dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang cellphone sa tabi ng kama at tinignan. 6:30 pa lang ng umaga. Masamang disipulo ang aga pa. Kapag kulang kami sa tulog, pangit ang magiging balat ng mga babae. Kailangan nating makapunta sa Finhey University bago mag-alas 8. Kung hindi mahuli tayo sa klase. Tama, kailangan pa nating pumasok sa school.
Biglang naalala ni Ethan pero walang balak bumangon. Sa halip ay iniunat niya ang kanyang dalawang kamay kay Tiren para maglambing. Asawa ko, gusto ko ng yakap. Yakapin mo ako. Para sa bagay na ito. Napangiti ako ng walang magawa pagkatapos ay yumakap kay Ethan Asawa ko, gusto ko rin ng kiss. Sige, dapat na tayong bumangon ngayon. Tulungan mo akong pumunta sa banyo para maghilamos. Sa pananalakay na naglalambing ni Ethan halos wala akong panlaban. Binuhat ko ang malambot na si Ethan sa banyo. At saka ko lang siya ibinaba para maghilamos. Masamang disipulo. Sabi mo ba? Kagabi, labis tayong nagsikap sa banyo. Naging successful kaya tayong mabuntis? Hindi ko rin masyadong naiintindihan ang bagay na ito. Siguro hindi isang subok lang magtatagumpay na agad. Sana, isang subok lang magtatagumpay na. Si Ethan sa kanyang puso ay nagsimulang tahimik na manalangin. Huwag kang magmadali, tutal, mayroon pa tayong 3 buwan. Nagpunta ang dalawang tao upang maghilamos ng kaunti. Pagkatapos ay sumakay sila ng taxi papuntang Finhai University. Buti na lang hindi kami nahuli. Nakarating kami sa classroom bago mag-alas 8. Kakapasok ko lang. Nagtipon-tipon agad ang 3 kaibigan ko sa kwarto. Tiren. Sa weekend na ito, saan ka nagpunta? Bakit gabi-gabi kang hindi umuwi? Hindi ko ba nasabi sa inyo noong nakaraan? Nagtatrabaho ako. Sa weekend, nagtatrabaho pa rin? Ang sipag mo talaga, Tinapik ni Lin Yango ang aking balikat. Nakita kong hindi na sila nagtatanong pa, palihim akong nakahinga ng maluwag. Ang schedule tuwing Lunes ng umaga ay masyadong puno. Hanggang 11 oras bago matapos. Pero sa sandaling tumunog ang bell. Sa labas ng classroom, may isang sexy na diyosa na nakasuot ng black leggings na naghihintay sa akin. Iyon ay si Yan DFD. Nandito na naman ang sexy goddess. Hinahanap niya si Kiren Tidese. Kusa rin akong tumingin at nakita kong tamang ang si Yan Li Ni. Yumuko ako para umiwas sa kanya. Pero hindi ko inaasahang makikilala niya pa rin ako. Tiren sabay na tayong magtanghalian. Direktang nag-imbita si Day. Ang mga kaklase sa paligid ay tumingin na may pananabik. Ako lang ang bahagyang walang magawa. Magpapasalamat pa lang ako. Nang may isang magandang babae na lumitaw sa karamihan. Iyon ay si Ethan Si Ethan ay pupunta rin para tawagin si Kiran TVT para magtanghalian. Ngunit hindi inaasahang makikita niya si NFD. Si Kiran TDD ay boyfriend ko. Ano ang ibig sabihin ng paulit-ulit na paghahanap sa kanya? Hinahanap ko siya para sabay kaming kumain. Hindi ba pwede? Bukod pa rito, magkasintahan talaga kayong dalawa? Lumalabas ako. Naramdaman kong oras na para ipahayag. Ang relasyon ko kay Ethan Ako at si Ethan ay magkasama na. Kung hindi ka naniniwala, pwede kong patunayan sa'yo. Pagkasabi ko nun, sa harap ng lahat ng mga kaklase. Direkta kong hinalikan si Ethan sa labi. Nang makita ng lahat ng mga kaklase ang eksenang ito, agad silang nagkagulo. Si Kiran hinalikan si Tuhak. Grabe, nakakainggit. Hindi lumalaban si Tuhak. Magkasama na kaya talaga sila? Hindi pa ba malinaw? Bakit si Tuhak at si Kiran ay magkasama na talaga? Ang cold goddess ko. Sa wakas, nagmahal na rin talaga. Grabe, gusto kong umiyak. Ito ay si Tuhak. Sa wakas, nagawa niyang suyuin si Kiran Ang lahat ay tumingin sa akin na may pananabik. Siya ang number 1 na haki sa kasaysayan ng Finhai University, nagawa pang suyuin ni Kiran Mali. Mukhang laging hinahabol ni Tuhak si Kiran At ngayon, sa wakas, nasuyo na niya si Kiran Gusto nang umiyak ng mga lalaki. Wala na ang kanilang goddess. Hindi sila makakatulog mamayang gabi. Maging si Yanfdnazdhi ay nagulat din sa eksenang nakikita niya. Paano nangyari?
Kakalipas lang ng isang weekend. Gusto na ni Kiran Kidith si Ethan S. Anong ginawa ng batang ito para suyuin si Kiran Kidith? Hindi makapaniwala si Ian Kidith. Pero ang katotohanan sa harap niya ay nagpapatunay sa lahat. Ako at si Ethan Iku ay nagmamahalan talaga. At sa mga mata ng dalawa, isa't isa lang ang nakikita. Inothi Ethni. Nakita mo na ngayon. Ako at si Ethan Iku ay nagmamahalan at masaya. Sa susunod, kung walang importante, wag mo na akong hanapin. Ang dahilan kung bakit gusto kong magkaroon ng malinaw na hangganan. Kay Yang Madhi. Ay dahil ayaw kong magselos at hindi masaya si Ethan Eke. Nakumpirma na ang isa't isa. Kaya dapat silang bigyan ng sapat na pakiramdam ng seguridad. Nang marinig ito ni Ethan Eke, labis din siyang naantig. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi kay Jan Fdnfd. MSDHD, nakita mo na. Magkasama na kami. Tiran TDCFU ay matagumpay kong nasuyo. Huli ka na. Sabi ni Ethan F na may pagmamalaki. Ikinaway-kaway di. Ang mga kamay na mahigpit na hawak ng dalawang tao sa harap ni Enfdnfd. Nang makita ito ni Enfdnfd, nagselos siya hanggang sa hindi na maganda ang kanyang mukha. Ethan F, maghintay ka lang. Maaga o huli, aagawin ko rin si Kiran Tidith. Si Enfdnfd na may pangit na mukha ay tumalikod at umalis. Na may kaunting pagtanggi. Malinaw na hindi niya pa rin gustong bitawan si Kiran Tidith. O sa madaling salita, hindi niya kayang matalo si Ethan F, isang inihimui. Hindi rin natatakot si Ethan F na aagawin ni Enfdnfd ang masamang disipulod niya. Ang pag-ibig niya kay Kiran Tidith. Paano maihahambing kay Enfdnfd na isang estranghero? Pagkatapos umalis ni Enfdnfd, hinawakan ko rin ang kamay ni Ethan F. At mabilis kaming umalis sa karamihan. Ayaw ko ng patuloy na pag-usapan kami ng mga kaklase. Na iyon. Pagkarating sa labas ng gusali ng pagtuturo, nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, nakatakas na rin kami sa mga kaklase na iyon. Tinapik ko ang aking dibdib at sinabi. Kanina, ang paghalik kay Ethan F. sa publiko ay isa ring malaking matapang na aksyon. Hanggang ngayon, mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Tiran. Kanina, inihayag mo na ang relasyon natin. Tama. Sabi ni Ethan F. na masaya. Naalala niya ang eksena kanina. Bahagyang namula rin si Ethan F. at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na humalik siya sa harap ng maraming tao. Alaynan. Dahil magkasama na tayo. Dapat tayong magsama ng legal. Sabi ni Kiran Tidith habang mahigpit na hinahawakan ang puti at makinis di. Nakamay ni Ethan F. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Kung gayon, magtanghalian na tayo. Sa wakas, sa universidad, maaari na tayong magkaroon ng matamis na pag-ibig. Yumakap sa braso ko si Ethan F. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan at kaligayahan. Ang matamis na relasyon na kanyang pinapangarap. Sa wakas ay natupad na. Sa hinaharap, maaari na akong makasama araw-araw ang masamang disipulo ko. Magtanghalian na tayo. Ngayong pagkakataon, sa kantina tayo kumain. Para malaman nilang lahat na ang number 1 na Hokkay ng Finhai University ay mayroon ng nagmamay-ari. Bahagya kong ibinuka ang aking labi, sige, susunod ako sa iyo. Si Ethan Eke, na puno ng kagalakan, ay tumango sa loob ng tea. Habang ako at si Ethan Eke ay nagtatanghalian sa kantina. Ang balita na magkasama na kaming dalawa ay mabilis na kumalat sa loob ng internet ng paaralan. Sa pagkakataong ito, talagang sumabog ito. Mas sumikat pa ito kaysa sa mga nagdaang beses. Dahil ang number 1 na Hokkay ng Finhai University ay umiibig. At nakuhanan pa ng litrato na naghahalikan. Ito ay nagdulot ng lubos na pagkawala ng pag-asa sa mga lalaki. Isa-isa silang pumunta sa internet ng paaralan para maglabas ng kanilang galit. Pagkatapos magtanghalian ni Ethan F. at ako, ay naghiwalay kami ng may pagmamahal at bumalik sa dormitoryo. Pagkapasok niya, kinuyog siya ni Nabsat B.
Diptych Lanf at ng pangatlong roommate. Ikaw talaga. Sa wakas ay nagawa mong suyuin si Kiren Tidit. Magsalita ka na. Sabihin mo na. Kailan kayo nagsimula? Sinabsas BCEC at Diptych Vanview ay parehong nagpapakita ng mukha na walod. Mga kwento. Ilang araw pa lang naman. Nagkunwaring kalmado si Tifen Ike. Hula ko, noong weekend, tama ba? Sa weekend, sa loob ng 2 araw, wala ka rito. Siguro nakipag-date ka kay Kiren Tidit, tama? Anong level na ang narating ninyong dalawa? Tumawa si Tat BCEC at nagsabi. Ang binigay ko sa'yo, may naitulong ba? Ang sinabi ni Tat BCEC ay ang kondom. Sa kanyang isip, si Tifen FD. Tiyak na ginamit ang kanyang ganda para mapasunod si Kiren Tidit. Ano? Sina Liu Zaitin at Diptych Vanview ay parehong nagpakita ng nagtatakang mukha. Noong binigay ni Tat BCEC ang kondom kay Tifen et. Wala roon ang dalawa, kaya hindi nila alam ang tungkol dito. Nang makita ni Tifen et na malapit ng mabunyag ang sikreto. Dali-dali niyang sinubukang magpaliwanag. Ano ba ang iniisip ninyo? Kasi simula pa lang namin, minsan naghahalikan lang kami. Huwag ninyong isipin na malayo na. Hindi ako basta-basta. Ang magandang mukha ni Tifen Iku ay namumula. Hindi niya kayang sabihin sa kanila na umabot na sa puntong gagawa na sila ng baby. Kung sasabihin niya ang totoo, matatakot sila. Sa gabi, nang pumunta si Tifen Iku sa banyo, bigla niyang natuklasan na dumating na ang kanyang regla. Ito ay nagdulot ng kaunting pagkadismaya sa kanya, dumating na ang aking regla. Mukhang nasayang lang ang pagsisikap ko kagabi. Hindi ko alam kung paano makakabuntis. Bumuntong hininga si Tifen Eke, may naisip siya. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at naghanap sa internet. At nagpost pa sa website na nagtatanong kung paano makakabuntis ka agad. Naghihintay ng online, nagmamadali. Pagkatapos mag-post ni Tifen F. Nagtago siya sa banyo para maghintay. Talagang naghihintay siya ng online. Buti na lang hindi siya naghintay ng matagal. May sumagot na sa kanyang tanong. Ang pinakamagandang paraan ay pagkatapos ng regla. Tuwing gabi ay makipagtalik. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang kwentahin ang araw ng obulasyon. Hindi mo na rin kailangan umasa sa swerte, magbubuntis ka pa rin. Nang makita ni Tifen Ithi ang pamamaraang ito, nasiyahan siya at T. Pagkatapos ng regla, makipagtalik araw-araw kay Kiren Tidit. Hindi ako naniniwala na hindi ako mabubuntis. Mabilis na gumawa ng desisyon si Tifen Ithi. Kung maririnig ni Kiren Tidit ang mga salitang ito, siguro susuka siya ng dugo buong buwan. Gawain ng system. Ang makipagtalik araw-araw na ito ay talagang isang hamon. Sa hating gabi, nakahiga ako sa kama. Tahimik na sinusuri di. Ang ulat sa pag-aanalisa sa pamumuhunan sa merkado na bigay ng system. Sa ulat sa pag-aanalisa sa pamumuhunan sa merkado na ito. Kaya kong mamuhunan ng tama sa iba't ibang industriya. Bukod pa rito, binigyan pa ako ng system ng 30 milyon na pera para sa pamumuhunan. Sakto para magamit ko ang aking kamay. Bahagya kong iginalaw ang aking isip at agad kong nakita sa aking ulod. Ang ulat sa pag-aanalisa sa pamumuhunan sa merkado. At saka ko lang ito sinimulang seryosohin. Gayunpaman, pagkatapos kong basahin ito ng pahapyaw, nagulat pa rin ako. Ang ulat sa pagsusuri ng merkado na ito, kung ilalabas. Siguro ang halaga nito ay hindi bababa sa ilang daang bilyon. Nangunguna sa listahan ang isang short video startup na pinangalan ng LHDNG. Potential na TikTok. Ang score ng pamumuhunan ay umabot sa 78 points, habang ang maximum score ay 100. Ibig sabihin, ang short video startup na pinangalan ng LHDNG ay mayroong walang hanggang potential. Kung mamumuhunan ngayon, siguradong kikita ako ng maraming pera sa hinaharap. Nang makita ko iyon, lumiwanag ang aking mga mata. Napakataas ng potential. Na kung hindi ako mamumuhunan, magiging kasalanan ko sa ulat sa pagsusuri ng pamumuhunan sa merkado na bigay ng system. Sa ulat sa pag-aanalisa sa pamumuhunan sa merkado na ito. Kaya kong mamuhunan ng tama sa hinaharap.
Ang bilis ng pag-ipon ng kayamanan ay tataas din ng malaki. Kapag nabuntis na si Ethan FK, magkakaroon ako ng 100 bilyong cash. Sa oras na iyon, ang mga kumpanyang may mataas na potensyal. Sa ulat sa pagsusuri ng pamumuhunan sa merkado na ito, gusto kong mamuhunan ng kaunti. Inisip ko ang magandang kinabukasan. 100 bilyong cash. Kasama ang ulat sa pagsusuri ng pamumuhunan sa merkado na tama. Tiwala akong sa pagtatapos ng taon, aabot sa 400 bilyon ang yaman ko. Kung ikukumpara sa orihinal na plano na 1 bilyon, tumaas ito ng 400 beses. Ako. Nagpatuloy sa pagbabasa ng ulat sa pagsusuri ng pamumuhunan sa merkado na ito. Isinasaulo ko sa aking isipan ang mga kumpanyang may mataas na potensyal. Sa loob ng ilang araw, pinag-aralan kong mabuti ang ulat sa pagsusuri ng pamumuhunan na ito. Sa tanghali ng ikatlong araw, pagkatapos kong umalis sa coffee shop, nakatanggap ako ng text message mula kay Ethan F. na nagsasabing naghihintay siya sa painting room ng art club. May mahalagang bagay siyang gustong sabihin sa akin. Hindi ako nag-atubili. Agad akong tumakbo sa painting room ng art club. Pagdating ko, naghihintay na roon si Ethan F. Tiran, Tidede, sa wakas ay dumating ka na. Nang makita ni Ethan F. na dumating na si Kiran Tidede, lumiwanag ang kanyang magandang mukha. Isinara niya muna ang pinto ng painting room. At saka lang siya lumapit sa akin. Ethan F., hindi mo ba sinabi na G? May mahalagang bagay kang gustong sabihin sa akin. Ano iyon? Tama, may mahalagang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Noong nakaraan, wala tayong napala sa Finnet Villa. Ang hindi nabuntis ay inaasahan na. Hindi naman pwedeng sa isang beses lang magtatagumpay na agad. Iyon ay mga eksena lang sa teleserye. Nang marinig iyon ni Ethan F., ang kanyang magandang mukha ay biglang namula at sinabi, kung ganun, Kiran Tide. Sa hinaharap, gawin natin ito araw-araw. Sa ganitong paraan, mas mataas ang tsansa nating magtagumpay. Nang marinig ko iyon, halos sumuka ako ng dugo. Kung gagawin ko ito araw-araw, hindi ba't katapusan ko na iyon? Gayunpaman, sa sandaling ito, tumunog muli ang boses ng system. Ding! Nag-activate ang host ng bagong gawain. Pagpipilian isa, sumang-ayon sa kahilingan ni Ethan F. Gantimpala, 50 milyon na pera para sa pamumuhunan. 40 Dragon Tiger Pill. Pagpipilian dalawa, tanggihan ang kahilingan ni Ethan F. Gantimpala, dagdag na random attribute. Ang asong system na ito, nagbigay na naman ng gawain. Ang mga gawain na nagpapabawas ng buhay kung ikaw. Ano ang pipiliin mo? Sa puso ko, mayroon na akong sagot. Siyempre, pipiliin ko ang dalawa. Kung hindi araw-araw gagawin. Kahit sino hindi kakayanin. Nang maisip iyon, inayos ko ang aking emosyon at mas malumanay na sinabi kay Ethan F. Ethan F. tungkol sa pagbubuntis. Marami pa tayong oras. Bukod pa rito, sa universidad. Wala tayong kondisyon para makagawa tayo ng paraan araw-araw. Nang makita ni Ethan F. na tumanggi ako, hindi siya sumuko. Sa halip ay nagsimula na naman siyang maglambing. Asawa ko, nag-search na ako sa internet para makabuntis. Ang pagtatalik araw-araw ang may pinakamataas na level ng pagtatagumpay. Kung hindi madali nating makaligtaan ang panahon ng obulasyon. Si Ethan F. na may kaawa-awang mukha. Ang kanyang lambing ay umaakit ng awa. Tama ba? Ang pinakamamahal kong asawa. Ibinuka ni Ethan F. ang kanyang mga mata na kumikinang. Nagmamakaawa sa kaawa-awang paraan. Naramdaman kong manhid ang buong katawan ko. Si Ethan F. ang maliit na engkantadang ito, kung ilalagay sa sinaunang panahon. Kahit ang emperador ay magiging baliw sa kanya hanggang sa mawala ng pag-iisip. Siguradong hahantong ito sa resulta ng pagpabord. Sa isang tao sa harem. Pero kung gagawin ko araw-araw, natatakot akong masira ang aking mga bato. Kaya, para sa kaligtasan, hindi ko pa rin pwedeng sang-ayunan. Bukod pa rito, hindi ako nagmamadali. Tutal, ang panahong itinakda ng System D ay mahigit 2 buwan pa. Gayunpaman, nang maghanda akong tumanggi muli. Tumunog muli ang boses ng system sa aking ulo.
Aidan Gigi. Kivis Ding. Muling nag-activate ang host ng parehong gawain. Pagpipilian isa, sumang-ayon sa kahilingan ni Ethan et. Gantimpala. 100 milyon pera para sa pamumuhunan, 20 Dragon Tiger Pill. Pagpipilian dalawa, tanggihan ang kahilingan ni Ethan et. Gantimpala, dagdag na random attribute. Nang marinig ko ang boses ng system, palihim akong napalunok. Ang ni asong system na ito, dinoble na naman ang gantimpala para sa akin. Gusto niya ba talaga akong magpakamatay? 50 milyon na pera para sa pamumuhunan. Direktang dinoble sa 100 milyon pera para sa pamumuhunan. Ang system na ito talagang marunong maglaro. Pinaghihinalaan ko na ang asong system na ito ay tauhan ni Ethan. Kung hindi, bakit palaging tumutukoy sa kanyang pagpili? Gayunpaman, sa harap ng dinoble na gantimpala, hindi pa rin ako nagbago. Sa halip ay tinanggihan ko muli si Ethan Ethe. Maging mabait, makinig. Hindi tayo nagmamadali na magkaanak total. Bago mag-winter break, magbuntis na. Bukod pa rito. Sa universidad, wala ring lugar kung saan pwede tayong magkaanak ng totoo. Kung gagawa tayo ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 buwan, hindi man lang mamatay, ay hindi na rin masigla. Dapat malaman na sa araw, marami pa akong dapat gawin. Kung wala akong sigla, hindi ko magagawa ng maayos. Bukod pa rito, kamakailan, gusto ko ring magbukas ng kumpanya para sa pamumuhunan. Kailangan ko ring pag-aralan ang mga kumpanyang may potensyal. Pagkatapos tumigil ang boses ng system, bahagyang dumami ang aking lakas. Palihim kong naramdaman ang kalagayan ng aking katawan. Naramdaman kong sa kasalukuyan, kaya kong sumali sa marathon at manalo ng medalya. Nang maisip iyon, may pumasok sa aking isipan. Kung patuloy lang akong tatanggi, lalong lalakas ang aking katawan. Sa oras na iyon, ang gold medal sa Olympic ay hindi ba pwedeng manalo? Naramdaman kong isa rin itong landas ng pag-unlad. Na hindi masama. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang paggawa ng pera pa rin ang layunin. Ako. Nang makita kong tinanggihan ako muli ni Ethan Eke, bahagyang nalungkot. Pero hindi pa rin niya gustong sumuko. Asawa ko kung hindi sa weekend. Pwede tayong magstay sa painting room. Ang painting room na ito, ako lang ang may-ari ng club. Ang may susi, wala ang iba. Walang makakahalata sa atin. Napakatapang ng sinabi ni Ethan Eke. Nang marinig ko iyon, palihim akong nagulat. Para gawin ito sa painting room na ito. Bigla kong natuklasan na ang magandang babaeng ito na si Ethan Eke ay palaki ng palaki ang kanyang loob. Nangahas na gumawa ng ganoong bagay sa painting room. Hindi pwede, hindi talaga pwede. Natakot ako sa sinabi ni Ethan Eke, patuloy akong umiling. Kung gagawa ng ganoong bagay sa painting room na ito, sakaling may makakita, talagang tapos na tayo. Mamamatay na lang ako kung gagawa ako ng ganoong bagay dito. Sakaling may makakita, tapos na talaga. Malubha ang magiging resulta. Nag-isip si Ethan Eke. At naramdaman ding hindi sapat ang kanyang pagsasaalang-alang. Kung gayon, sa 5-star hotel tayo sa likod ng universidad. Tutal, ang relasyon natin ay pampubliko na rin. Kung makita tayo ng mga kaklase, okay lang. Bukod pa rito, may isihi card si Kike ay doon. Maaari tayong magstay na may kalahating diskwento. At sa weekend, pupunta tayo sa Fins at Villa. Ano sa tingin mo? Naramdaman ni Ethan Eke na sa pagkakataong ito, mas mabuti na ang kanyang pagsasaalang-alang. Pero sumimangot ako at sinabing, Eke. Ang roommate mo? Siya ang roommate ko. Maganda ang relasyon namin. Noong nakaraan, ang kondom sa dormitoryo, siya ang nagbigay sakin. At ang AC card na ito, bigay ito ng isang mayamang boyfriend niya dati. Ngayon, naghiwalay na sila. Itinatago pa rin niya ang AC card. Nang marinig ko iyon, bahagya akong nagulat. Mukhang ang mga estudyanteng babae sa universidad ay medyo malaya. Sa sandaling ito, tumunog muli ang boses ng system. Nag-activate muli ang host ng parehong gawain. Lalong nadagdagan ang gantimpala ng 10 beses.
Limitadong oras, 1-0 segundo para pumili. Sa labas ng takdang oras, hindi na muling mag-a-activate ang parehong gawain. Pagpipilian isa, sumang-ayon sa kahilingan ni Ethan et. Gantimpala, 1 bilyong pera para sa pamumuhunan, 200 Dragon Tiger Pill. Pagpipilian 2, tanggihan ang kahilingan ni Ethan et. Gantimpala, sasabog sa lugar. Parehong gawain na activated ng 3 beses. Dumami na rin ng maraming beses ang gantimpala. Mukhang ganito ang settings ng system. Sa susunod, kung makakatagpo ng gawain, maaari itong subukang panatilihin. Marahil, dumami na ng maraming beses ang gantimpala. Tinitigan ako ni Ethan S. nang may kaawa-awang mukha habang nagmamakaawa. Asawa ko, payagan mo ako. Please. Gusto ko talaga ng anak. Please, pagbigyan mo ako kahit 1 beses. Nagsimulang maglambing si Ethan F. Niyakap ng 2 kamay ang aking leg. At direktang humalik sa malandi at kaakit-akit na maliit na engkantadang ito. Sinong lalaki ang hindi makakatiis? Bukod pa rito, malapit na ring matapos ang countdown ng system. Kinagat ni Kieran TDD ang kanyang mga ngipin at nagsabing, sige, kung ganun. Gusto mong magkaanak, magpapakamatay ako sa'yo. Siyempre, dahil din sa 1 bilyong pera para sa pamumuhunan. At ang 200 Dragon Tiger Pill na iyon, naramdaman kong sobra-sobra. Maaari itong ibenta. Kung gagamitin mo mismo, lilipad ka kaya sa langit. Nang makita ni Ethan F. na sumang-ayon ako, labis siyang nagalak. At humalik pa ng malakas sa aking pisngi. Salamat, asawa ko. Labis na natuwa si Ethan F. sa kanyang puso. Iniisip na sa ilang araw, birthday ko na. Tiyak na bibigyan niya ako ng malaking regalo sa kaarawan. Pagkatapos kong sumang-ayon, agad na tumunog ang boses ng system ding. Congratulations, host. Matagumpay kang pumili. Gantimpala. 1 bilyong pera para sa pamumuhunan, 200 Dragon Tiger Pill. Nang makita ko iyon, palihim akong nasiyahan. Ang pera para sa pamumuhunan na ito, bagaman maaari lang itong gamitin para sa pamumuhunan. Pero tama lang, ito ang kailangan ko ngayon. Sa 1 bilyong pera para sa pamumuhunan na ito. Ang aking kumpanya para sa pamumuhunan ay maaaring mamuhunan sa mas maraming kumpanyang may potensyal. Pagkatapos bumalik sa dormitoryo, nagsimula akong seryosohin ang pagpili ng mga kumpanyang may potensyal. Nakarapat-dapat mamuhunan mula sa ulat sa pagsusuri sa pamumuhunan. At ako si Ethan Ek. Pagkatapos umuwi, naghanda na ring hiramin ang AC card sa 5-star hotel ni DKE. Bukod pa rito, kailangan niya ring seryosohin ang pag-iisip kung paano kikita. Bagaman ang pagtatrabaho sa hilaw ay kayang buhayin ang sarili. Pero kung gustong bumili ng regalo para sa kaarawan ni Kieran Tidid, hindi sapat. Pagkatapos ng National Day, birthday na ni Kieran Tidid. September 27 sa lunar calendar. Binigyan na ako ni Kieran Tidid ng isang mamahaling villa na nagkakahalaga ng 500 milyon. Paano kaya bibigyan ni Ethan F.D. ng isang ordinaryong regalo sa kaarawan ang masamang disipulod na kanyang minamahal? At para itago kay Kieran F.D. ang tungkol sa kawalan niya ng pera. Kahit anong mangyari, dapat siyang mag-isip ng paraan para kumita ng malaki. Anong ibibigay ko? Sa ngayon, wala akong pera. Napakahirap. Nakahiga si Ethan Iku sa kama at bumuntong hininga. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang pakiramdam na walang pera. Kung gustong bumili ng regalo para sa masamang disipulo, hindi niya kaya. Nang marinig ni Liu Zion-hin na bumuntong hininga si Ethan Ik, hindi niya napigilang tanungin si Ethan Ik. Bakit ka bumuntong hininga? Mukhang may pinagdadaanan ka. Inaapi ka ba ni Kieran Tidese? Hindi, malapit na kasi ang birthday niya. Nag-iisip ako kung anong ibibigay. Bumangon si Ethan Eki sa kama na may mukhang naguguluhan. Pagkatapos magmahalan, ito ang unang beses na magbibigay ng regalo. Kaya dapat pag-isipang mabuti. Tumango si Liu Zion-hin at nagsabing. Nang marinig ito ni FBC Ifi, tumawa siya at nagsabi. Base sa aking karanasan,
Ang pinakamagandang regalo sa boyfriend ay ang unang beses. Tama nga, mga salitang lobo tigre. Dapat sabihin na naiintindihan talaga ni FDFEC ang mga lalaki. Tinatayang 79% ng mga boyfriend ay gustong matanggap ang unang beses ng kanilang girlfriend. Gayunpaman, ang dalisay na dalagang ito na si Dipte Zanhu ay hindi sumang-ayon. Then wag kang makinig kay Ise. Ang unang beses ng babae ay dapat ibigay lang pagkatapos ng kasal. Masama ang mga lalaki ngayon. Maglalaro lang saglit at saka iiwan. Hindi mo dapat basta-basta ibigay ang iyong unang beses sa iyong boyfriend. Dapat sabihin na ang dalagang ito na si Dipte Nance na galing sa kabundukan ay mayroong medyo konserbatibong pananaw. Ang pananaw na ito ay talagang nagdulot kay FDE na isang babaeng high-end na maliitin siya ng bahagya. Anong panahon na ngayon? At naglalaro pa rin ang kwento ng pagiging birhen. Habang nagsasalita si FDE, tumalikod siya at sinabi kay Thivan, makinig ka sa akin, isang beses na ibinigay ang regalong ito. Siguradong magiging sunod-sunuran siya sa'yo. Pero dapat kang gumawa ng proteksyon, ha? Nang marinig ito ni Liu, Sainhin, hindi niya napigilang sumabat. Sa tingin ko, mas maganda pa ring magbigay ng regalo. Tutal, napakayaman ni Than Magbigay ka ng mamahaling regalo kay Tiren Tide. Siguradong magugustuhan niya. O kaya ibili mo siya ng magandang computer. Nang marinig ito ni Than bumuntong hininga na naman siya. Sa ngayon, wala akong pera. Na-freeze lahat ng nanay ko ang aking mga bank card. Ano? Bakit nangyari yun? Bakit na-freeze ng nanay mo ang iyong mga bank card? Paano ka kakain at iinom kung ganun? Nagtakang tanong ni Liu Zainhin. Hindi lang siya nagulat. Labis ding nagulat si Nabvath Bise at Dipte Nance. May nanay ba talagang ganoon? Na-freeze ang bank card ng kanyang anak. Mahabang kwento. Sa susunod na magkaroon ng pagkakataon, ipapaliwanag ko sa inyo. Sabi ni Than na may mukhang walang magawa. Nang marinig ito ni Dipte Land, hindi niya napigilang magmungkahi. Than o kaya ikaw na lang ang maghabi ng scarf o sweater. Sa ganitong paraan, hindi ito gagastos ng malaki. At mas may kahulugan pa kung ikaw ang gagawa. 3 tao, 3 pananaw. Kinakatawan din ang personalidad ng 3 babae. Pagkatapos marinig ni Than ang mungkahi ng kanyang mga roommate. Seryoso rin siyang nag-isip saglit. Kung pag-uusapan ang unang beses, matagal na niyang ibinigay kay Tiren Tide. Hindi na may kabuluhan pa kung ibibigay niya sa kanya ito. Kung gusto niyang magbigay sa kanya ng mamahaling regalo, wala ring pera si Than ngayon. Tungkol naman sa paghabi mismo ng sweater o scarf para kay Tiren Tide. Hindi siya marunong maghabi. Nang maisip ito, biglang nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Than Hindi niya akalaing magiging helpless siya ng ganito. Na hindi man lang makapagbigay ng matino-tinong regalo. Gayunpaman, napakatalino ni Than Mabilis siyang nakaisip ng paraan. Mga kapatid ko, sa tingin ninyo, maghahanap ako ng pera para makapagbigay ng regalo kay Tiren Tide. Maganda ba iyon? Biglang lumingon si Than kay Liu Zainhin. Maganda rin iyon. Ang gumamit ng sariling pinaghirapan na pera para ibili ng regalo ang boyfriend ay medyo may kahulugan. Pero sulit ba ang iyong pagsisikap? Si Tiren Tide karapat-dapat ba talaga natratuhin mo siya ng ganito kabuti? Natatakot si Liu Zainhin na magkamali ng pagbibigyan si Than ng kanyang pagmamahal. Siyempre naman nakarapat-dapat. Siya ang gusto kong pakasalan. Seryosong sinabi ni Than Sa tingin ko, maganda rin ang paraang ito. Than sinusuportahan kita. Sa tingin din ni Dipte Langu ay maganda ang paraang ito. Dahil nagpasya na siyang maghanap ng pera para ibili ng regalo si Tiren Tide. Kung gayon, kailangan niyang mag-isip ng paraan. Kung paano kikita ng mabilis, kahit man lang ay kumita ng malaking halaga. Sa maikling panahon. Kung ganun, may paraan ba para kumita ng malaking halaga sa maikling panahon?
Pinakamaganda kung ang paraan ay kumita ng 1,000,000 sa loob ng 1-0 araw. Hindi pa nagtatrabaho si Ethan kaya hindi niya alam kung gaano kahirap kumita ng pera. Iniisip na napakadaling kumita ng 1,000,000. Dahil dati, mayroon siyang 1,000,000,000 na deposito sa kanyang card. Talagang isang tunay na EVB. Habang si Liu Zaitin, BKEF at ang iba. Nang marinig nila si Ethan na nagsabing gusto niyang kumita ng 1,000,000 sa loob ng 1-0 araw. Nagulat silang lahat. Hindi mo talaga naiintindihan kung gaano kahirap kumita ng pera. Ang kumita ng 1,000,000 sa loob ng 1-0 araw. Kahit magbenta ng katawan, hindi makakakita ng ganoong halaga. Umiling si Tlath BKE. Miss, hindi ka pa nagtatrabaho. Hindi mo alam kung gaano kahirap kumita ng pera. Ang kumita ng 1,000,000 sa loob ng 1-0 araw, walang ganoong kagandang oportunidad. Hindi rin napigilang magsalita ni Diptik Lance. Madalas magtrabaho si Diptik Lance. Sa kanyang, kaya niyang kumita ng kaunting gastusin. Malaking tulong na iyon. Ang gustong kumita ng 1,000,000 sa loob ng 1-0 araw. Talagang hindi iyon kaya. Pero may naisip naman si Liu Zaitin. Pagdating sa kumita ng 1,000,000 sa loob ng 1-0 araw. Talagang hindi imposible. Nang marinig iyon, agad tumingin si Ethan Tumingin din sina Blath BKE at Diptik Lance. Gustong-gusto nilang malaman kung paano kikita ng 1,000,000 sa loob ng 1-0 araw. Lainhin, sabihin mo na. Ano bang paraan iyon? Sabik na tanong ni Ethan Mag-live stream. Kamakailan, mayroong isang app na pinangalanang na sikat. Maraming taong nagli-live stream ang kumita ng maraming pera. Sa ating universidad, marami ring kumikita sa pamamagitan ng pagli-live stream Sa LNG, ang mga sikat tulad ni Van Dnasditsi, Edith Fonkenhai, marami silang tagahanga sa Sydney. Huminto saglit si Liu Zaitin at saka nagpatuloy. Para kay Fan isang magandang babae. Sa pamamagitan lang ng pagli-live stream ng kaunti. Siguradong maraming magbibigay ng regalo. Siguro pagkatapos ng 1-0 araw, makakakita ka ng 1,000,000. Talaga? May ganoong kagandang paraan para kumita ng pera. Kamakailan, palaging nakatuon si Ethan kay Sidentide. Hindi niya alam kung anong trend ang uso. Maganda ang kita sa Sident ngayon. Mag-shoot ka ng video para magtipo ng tagahanga. Pagkatapos, sa proseso ng pagli-live stream, maaaring kumita ng maraming pera. May posibilidad pang umasenso ng biglaan. Paliwanag ni Liu Zaitin. Nakarinig na rin si Tlath BKE tungkol sa Sident. Nagsalita siya. Parang nakarinig na ako tungkol dito. Sikat na ba ngayon? Nag-a-upload lang ako ng pang-araw-araw na buhay ko doon. Mayroon na ring 120,000 tagasunod. Habang nagsasalita si Liu Zaitin, binuksan niya ang app na CNC. At ipinakita kay si Diditidete. Tama nga. Kailangan kong i-download ng mabilis para mag-aral. Pagkatapos makita ni Ethan agad niyang i-download ang app na Denye. Ang pagbibigay ng regalo kay Tirentide. Sa wakas, mayroon ng direksyon. Ang natitira na lang ay hanapin si Tsetdie para hiramin ang EHF card sa 5-star hotel. Sa hating gabi, naghintay si Ethan hanggang sa makatulog na sina Liu Zaitin at Diptik Man. At saka siya dahan-dahang umakyat sa kama ni BKE. Sa pagkakataong ito, sinasagot ni BKE ang mensahe. Nang mahigit 1-0 manliligaw. Napakarami niyang manliligaw. Kailangan niyang salain ng mabuti. Pero nang sumagot na siya sa kalahati, akyat na si Van nagulat siya. Van bakit ngayon ka pa nagpunta sa kama ko? Dali-daling pinatay ni BKE ang kanyang cellphone. Hindi ba mayroon kang EHC card ng Kim Ho Hotel? Sa mga susunod na 1 buwan, pwede mo ba akong pahiramin? Ako si Yu. Van
Lumapit sa tainga ni S at B si Ify at bumulong. EF card ng Kim Ho Hotel. Napakatalino ni S D si Ify. Mabilis niyang naisip kung ano ang ibig sabihin nito. Ikaw na bata ka. Hindi mo ba balak kunin ang iyong unang beses bilang regalo sa kaarawan? Para ibigay kay Tirent Tidese. Sinabi ko na ang paraan ko ang pinakamaganda. Kung alam ni Isat B si Ify na matagal nang ibinigay ni Tithan Ify ang kanyang unang beses kay Tirent Tidese. Hindi ko alam kung anong magiging ekspresyon niya ngayon. Para sabihin ng tama, gustong magbigay ng anak ni Tirent Tidese. Nang marinig iyon ni Tithan Ify, bahagyang namula ang kanyang mukha. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagbulong. Pahiramin mo ba? Kailangan kong gamitin sa loob ng 1 buwan, pagkatapos ay ibabalik ko sa'yo. Ang hiramin ay siyempre, pwedeng hiramin. Pero tandaan mong maghanda ng proteksyon. Kung mabuntis ka, magiging komplikado. Pabulong na paalala ni Tirent Ify. Ang paalalang ito ay labis na. Dahil gusto ni Tithan F na magbuntis kay Tirent Tidese. Kaya siya humihiram ng Ify card. Alam ko, ibigay mo na sa akin ang Ify card. Sabi muli ni Tithan F. Basta mayroon na siyang Ify card na ito. Makakagawa na siya ng anak kay Tirent Tidese araw-araw. Maghintay ka lang, kukunin ko. Habang nagsasalita si Ify, hinanap niya ang kanyang bag saglit. Pagkatapos ay nakita niya ang isang platinum na card. Ibinigay kay Tithan F. Kunin mo na, tandaan mong maghanda ng proteksyon. Alam ko, kinuha ni Tithan F ang Ify card. Bigla siyang nakaisip ng isang bagay. At saka nahihiyang lumapit sa tainga ni FD si Ify at bumulong. Si Ify, kung masyadong malakas ang boyfriend ko, ano ang gagawin ko? Hindi nagbibiro si Tithan F. Noong nakaraan, sa banyo ng Fintnet Villa, naranasan niya ang lakas ni Tirent Tidese. Kaya lang niyang tiisin ng saglit at sumuko na. Ayaw niyang bigin ang masamang disipulo. Natanong mo sa tamang tao yan. Biglang naganahan si Ify. Lumapit sa tainga ni Tithan FD. At bumulong ng saglit. Namula ang mukha at tainga ni Tithan F. Pero hindi niya napigilang tumango. Tanda mo na ba ng mabuti? Kung gagamitin mo ang mga itinuro ko, garantisadong epektibo. Sa loob lang ng 2 araw. Natapos ko na ang negosasyon tungkol sa pamumuhunan sa Sa daan pa uwi, maganda ang aking pakiramdam. Dumiretso ako sa dormitoryo. Pero pagkatapos kong maglakad ng ilang hakbang, nakatagpo ko ang 2 roommate ni Tithan F. Sina Blas Dise Ify at Diptik Nance. Sila pa rin ang unang bumati. Tirent Tidese, napakagandang pagkakataon. Mahinang bumati si Diptik Nance. Simula nang tulungan ni Tirent Tidese ang kanilang CA Club. Nagkaroon ng magandang impresyon si Diptik Nance kay Tirent Tidese. Suportado niya ang pagsasama ni Tirent Tidese at Tithan F. Kumusta po, mga kapatid? Simple akong sumagot. Tiningnan ako ni Isay mula ulo hanggang paa. Kinuha ang lollipop sa kanyang bibig at seryosong nagpaalala. Tirent Tidese, dahil nagkita na tayo. Kailangan kong magpaalala ng kaunti. Alam kong magkasama na kayo ngayon ni Tithan F. Pero kung mangahas kang gumawa ng bagay na ikasasama niya, pupukpukin ko ang iyong ulo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ify si Tithan F na naglaan ng damdamin para sa isang tao. Nagbabalak pa ngang ibigay ang kanyang unang beses kay Tirent Tidese. Kaya ayaw niyang makitang mapababayaan ang kanyang matalik na kaibigan. Huwag kang mag-alala, Seth FT. Gagamitin ko ang aking buhay para protektahan si Tithan F. Seryoso akong nangako. Umaasa akong magagawa mo ang iyong sinabi. Si Tithan F, kamakailan, walang pera, bilang boyfriend. Dapat mo siyang alagaan ng mabuti. Huwag mo siyang hayaang maghirap. Alam mo ba? Hindi siya sanay maghirap. Wala siyang pera. Nang marinig ko iyon, sumimangot ako, siya ang Kim ng pamilya B. Paano siya mawawala ng pera? May kutob ako na may itinatago si Tithan FT. Sa akin. Not. Ang kanyang mga bank card ay na-freeze ng kanyang mga magulang. Malapit na siyang mawala ng pera para kumain. Hindi mo ba alam? Akala niya, alam na ni Tirent Tidese, kaya pinaalalahanan niya ito. Tutal, napakalaking bagay nito. Dapat niyang sabihin kay Tirent Tidese, ang kanyang boyfriend. Nang marinig ko iyon, nagulat ang aking puso. Si Tithan F.
Talagang may tinatago sa akin at napakalaking bagay nito. Pero sa panlabas, kalmado pa rin akong nagsabi. Alam ko na ngayon. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapatid, aalagaan ko siyang mabuti. Hindi ko talaga siya hahayaang maghirap kahit katiting. Si Tian Yiku ay ang aking wife. Paano ko siya hahayaang maghirap? Kung ganun, mabuti. Alam mo ba, Van Eck? Dahil naghahanda siyang mag-livestream tea. Para kumita ng pera para ibili ka ng regalo sa kaarawan. Ito ang unang beses na nakita ko si Van Eck na nagbigay ng damdamin para sa isang lalaki. Kung sasaktan mo siya, mag-ingat ka sa ulo mo. Muling nagbabala si Van Eck. Gusto niyang mag-livestream para kumita ng pera. Nagulat muli ako. Ang lahat ng ito, hindi man lang binanggit sa akin ni Van Eck. Tama, sapat na ang kanyang pagsisikap para ibili ka ng regalo. Tumango si Van Eck. Nang marinig ko iyon, bahagyang nanginginig ako. Hindi ko akalaing ang babaeng tanga na ito ay magli-livestream para kumita ng pera para ibili ako ng regalo. Sige, aalis na kami. Malaki pa rin ang inaasahan ko sa'yo. Habang nagsasalita si Eck, isinubo niya ang lollipop sa kanyang bibig. Kumaway din si Diptik Nance bilang pagbati kay Tiran Tidit. Pagkatapos umalis ng dalawa tao, naiwan si Tiran Tidit nang mag-isa sa lugar. Agad niya kinuha ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Van Eck, bahagya palang tumutunog ang telepono. Sinagot na ni Van Eck, masamang disipulo, naaalala mo ba ako? Mula sa kabilang linya, narinig niya ang kaakit-akit at cute na boses.